Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang lalaking nagngangalang Thug na makikita sa kanyang inuupahang silid. Napag-alaman na si Thug ang kanang kamay ng pinakamakapangyarihang mafia boss sa lungsod. Di nagtagal, nakatanggap si Thug ng tawag mula sa kanyang amo, na nagsabi sa kanya na kolektahin ang protection money mula sa isang nagbebenta ng isda. Walang pag-aaksaya ng oras, tumungo si Thug sa lokasyon. Pagdating niya doon, hindi nag-iisa si Thug dahil kasama niya ang anak ng kanyang amo na si Kyle. Sa panahon ng engkwentro, tinuturuan ni Thug si Kyle kung paano kolektahin ang pera at mabisang takutin ang mga tao. Matapos matagumpay na makolekta ang bayad mula sa nagtitinda ng isda, bumalik sina Thug at Kyle sa punong tanggapan ng mafia upang ibigay ang pera sa ama ni Kyle, ang mafia boss. Sa punong tanggapan, lumitaw ang mafia boss, na kilala bilang Charlie. Pinayuhan ni Thug si Charlie na huwag isangkat si Kyle sa kanilang negosyo, na nagmumungkahi na si Kyle ay hindi angkop sa buhay ng isang mafia. Bilang tugon, inamin ni Charlie na gusto niya talagang maging abogado si Kyle. Gayunpaman, tinanggihan ni Kyle ang ideyang ito at piniling sundin ang mga yapak ng kanyang ama, na naghahangad na ipagpatuloy ang negosyo ng mafia. Nang maglaon, ipinagtapat ni Thug kay Charlie ang biglaang madalas na pananakit ng kanyang ulo kamakailan. Nag-aalala, pinayuhan siya ni Charlie na magpatingin sa isang doktor, na nagpapaalala sa kanya na matanda na siya. Pagkatapos umalis sa punong tanggapan, sa halip na bisitahin ng isang doktor, pumunta si Thug sa isang boxing gym. Simula kabataan niya ay nag-eensayo na siya ng boxing sa gym na ito at kilalang kilala niya ang coach at iba pang miyembro. Sa sandaling iyon, binanggit ng coach na mayroong isang bagong estudyante at nagtanong kung gusto ni Thug na makipag-spar. Masigasig na tinanggap ito ni Thug dahil labis niyang tinatangkilik ang boxing. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi kasing lakas ng dati, at natagpuan niya ang kanyang sarili na paulit-ulit na nahihigitan ng bagong estudyante. Nang gabing iyon, bumisita si Thug sa isang nightclub para makapagpahinga. Habang nagpapahinga, may napansin siyang mag-asawang nagtatalo sa malapit. Dahil sa inis, nilapitan niya sila at hiniling na itigil na ang pag-aaway sa club. Ang lalaki, na kumikilos ng matigas, ay hinamon si Thug, na humantong sa isang pisikal na alitan. Pagkatapos umalis sa club, si Thug ay nilapitan ng babae mula kanina, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ana, at nakiusap siya kay Thug na iuwi siya. Dahil sa awa sa kanya, pumayag si Thug. Pagdating nila sa bahay ni Ana, inalok niya ito ng inumin bilang tanda ng pasasalamat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging matalik ang dalawa at naging intimate. Pagkatapos, nagtanong si Thug kung pupunta ang dating kasintahan ni Ana upang hanapin siya. Tiniyak sa kanya ni Ana na malabo, ipinaliwanag na matagal na silang naghiwalay at ang pagtatalo kanina ay dahil sinusubukan niyang mangolekta ng utang mula sa kanya. Dahil naaliw, humiling si Thug ng isa pang matalik na sandali sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Thug ng tawag mula kay Charlie, na nagsasabi sa kanya na bisitahin ang isang bagong bukas na klinik at kunin ang protection money. Ipinaliwanag niya na ang bawat negosyo sa kanilang teritoryo ay kinakailangang magbayad ng buwanang bayarin at ang pagtanggi ay magreresulta sa pagkasira ng kanilang negosyo. Hindi nagtagal, dumating si Thug sa klinik at nakipagkita sa doktor para kunin ang pera. Habang naroon, naalala niya ang pananakit ng kanyang ulo at nagpasya siyang tanungin ng doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Nang marinig ang kondisyon, ipinaliwanag ng doktor na hindi sapat ang kagamitan ng klinik at pinayuhan siyang magpatingin sa isang espesyalista. Kasunod ng payo, pumunta si Thug sa malapit na espesyalista para sa isang check-up. Pagkatapos sumailalim sa pagsusuri, isiniwalat ng espesyalistang doktor na si Thug ay dumaranas ng CTE o Chronic Traumatic Encephalopathy, isang sakit sa utak na karaniwang makikita sa mga boksingero o manlalaro ng football. Sa una, kalmado ang pakiramdam ni Thug, sa pag-aakalang ang sakit ay bunga lamang ng kanyang nakaraan na puno ng mga laban. Gayunpaman, nang magtanong si Thug tungkol sa lunas, ipinaliwanag ng espesyalista na kasalukuyang walang lunas para sa kondisyong ito. Ipinaalam din sa kanya ng doktor na 99% ng mga pasyenteng may ganitong sakit ay hindi nakakaligtas ng higit sa 3 buwan. Dahil dito, pinayuhan niya si Thug na lumapit sa Diyos at humanap ng milagro at ipaalam din sa kanyang asawa at anak ang kanyang kalagayan upang may handa nila ang kanilang mga sarili sakaling biglang maging masama ang kalusugan nito. Nang marinig ito, tumahimik si Thug, nagulat sa paghahayag na maaaring 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay. Sa kanyang pag-uwi, huminto si Thug sa tabi ng dalampasigan. Doon, itinutok niya ang kanyang baril sa kanyang bibig, nag-iisip na gawin ang hindi maisip.
Gayunpaman, napansin niya ang isang bata na nakatingin sa kanya mula sa malapit. Sa sandaling iyon, naalala ni Thug na mayroon siyang anak na babae na matagal na niyang iniwan. Sa pag-iisip na ito, nagpa siya si Thug na huwag kumilos ng walang ingat at nagpa siya na bisitahin ang kanyang anak sa susunod na araw. Kinabukasan, binisita ni Thug ang tahanan ng kanyang anak na si Daisy. Sinimulan niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa hindi pagbisita sa kanya ng matagal. Sa isang sarkastikong tono, nagtanong si Daisy kung bakit dumating si Thug, kung isa sa alang-alang niya na kumilos siya na parang wala siya sa loob ng maraming taon. Sa kanilang pag-uusap, napag-alaman na naging magulo ang kanilang relasyon mula nang mamatay ang asawa ni Thug, na ina rin ni Daisy. Tila sinisisi ni Daisy si Thug sa pagkamatay ng kanyang ina, na pinaniniwalaan niyang dulot ito ng pagkakasangkot niya sa mafia. Sa sandaling iyon, agad na ipinaliwanag ni Thug na mayroong mahalagang bagay na kailangan niyang sabihin tungkol sa kanyang kalagayan. Inanyayahan niya si Daisy na maghapunan sa isang Italian restaurant makalipas ang 2 araw para pag-usapan ito. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang anak ni Daisy, isang middle school student. Nakilala ang kanyang apo sa unang pagkakataon, malugod siyang binati ni Thug. Nang gabing iyon, habang natutulog, napanaginipan ni Thug ang kanyang ama. Sa panaginip, si Thug ay nasa isang maliit na bangka sa gitna ng karagatan kasama ang kanyang ama. Nagtanong si Thug kung saan sila pupunta at sinagot ng kanyang ama na dinadala niya si Thug sa isang magandang lugar. Ilang sandali pa ay nagising si Thug at ang panaginip ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na nauubos na ang kanyang oras. Kinabukasan, namasyal si Thug sa park kasama si Anna. Sa ngayon ay naging mas komportable na si Anna kay Thug at ipinahayag ang kanyang pag-asa na maaari silang magpakasal. Di nagtagal pagkatapos imbitahan ni Thug si Anna sa Italian restaurant kinabukasan, ipinaliwanag na gusto niyang makilala niya si Daisy, ang kanyang anak. Tuwang-tuwa si Anna, nasasabik sa pagkakataong makilala ang pamilya ni Thug. Pagkaraan ng hapong iyon, inatasan ni Charlie si Thug na maghatid ng isang package sa isang container truck para sa kanyang kasosyo na si Alex. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Thug dahil kasama niya si Kyle. Sa paglalakbay, tinanong ni Thug si Kyle tungkol sa nilalaman ng package, kung saan sumagot si Kyle na hindi niya alam, dahil pinagbabawalan sila ni Charlie na buksan ito. Bilang resulta, nagpa siya si Thug na huwag nang idiin pa ang usapin at ipinagpatuloy ang paglalakbay. Pagdating sa headquarter ni Alex, binuksan ang container. Laking gulat ni Thug nang matuklasan na ang container ay puno ng mga babaeng kanidnap para ibenta sa brothel ni Alex. Ang isa sa mga babaeng may kulot na buhok ay humihingi ng tulong sa kanya, ngunit pakiramdam ni Thug ay wala siyang kakayahan na makialam sa sitwasyon. Nang gabing iyon, nanaginip na naman si Thug na kasama ang kanyang ama. Sa panaginip, si Thug ay nasa gitna na naman ng karagatan, tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang babaeng kulot ang buhok mula sa container, lumabas mula sa tubig at humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, ang ama ni Thug ay nagbigay sa kanya ng isang mensahe, na hinihimok si Thug na iligtas ang babae. Sa paggising, malalim na nagmuni-muni si Thug, iniisip na marahil bago maubos ang kanyang oras, kailangan niyang magbayad ng kasalanan para sa mga kasalanan sa kanyang nakaraan. Kinaumagahan, nagpa siya si Thug na bisitahin si Alex sa kanyang brothel. Nagpapanggap na pipili ng isang babae para sa kanyang mga hangarin, kinumbinsi ni Thug si Alex sa kanyang intensyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Alex ang ilang babae, kabilang ang babaeng kulot ang buhok. Dahil dito, agad siyang pinili ni Thug at dinala siya sa isang pribadong silid. Pagdating sa loob, inihayag ni Thug ang kanyang tunay na intensyon, na iligtas siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ng babae na kung gusto siyang palayain ni Thug, kailangan niyang bayaran si Alex ng $20,000. Dahil wala ang kinakailangang pera, nagpa siya si Thug na umuwi muna upang ipunin ang pera. Sa kanyang pagbabalik, si Thug ay nakatanggap ng tawag mula kay Charlie, na nagsasabi sa kanya na kolektahin ang protection money mula sa isang pari. Gayunpaman, nabunyag na ang pari ay nagbebenta ng droga gamit ang kanyang titulo bilang takip. Agad na tumungo si Thug sa kinaroroonan ng pari, kung saan nakaparada ang pari sa isang truck sa tabi ng kalsada. Pagpasok sa truck, hiningi ni Thug ang bayad. Nang walang pagtatalo, ibinigay ng pari ang pera. Gayunpaman, nang lumabas ang pari sa sasakyan, 3 gunman ang biglang sumalakay. Mabilis na nag-react si Thug, gumanti ng putok at niligpit ang 2 sa mga umaatake, na iniwan ng pangatlo na malubhang nasugatan. Hindi nagtagal, tinanong niya ang nakaligtas na gunman tungkol sa kung sino ang nagpadala sa kanila at kung bakit ang pari ay tinarget. Nang walang ibang pagpipilian, inamin ng gunman na ang tunay na target ay si Thug,
ngunit nagkamali silang binaril ang pari. Ibinunyag din ng gunman na ang utos ay nagmula sa isang malaking lalaki na may tato ng gagamba sa kanyang leeg. Naalarma, mabilis na bumalik si Thug sa punong tanggapan upang iulat ang insidente kay Charlie. Sa punong tanggapan, ibinigay ni Thug ang nakolektang pera at ikinwento ang pag-atake. Ipinagpalagay ni Thug na ang mga umaatake ay maaaring nagtatrabaho para sa mga karibal sa negosyo ni Charlie, na posibleng naglalayong sakupin ang kanilang teritoryo. Gayunpaman, tiniyak ni Charlie kay Thug na iimbestigahan niya ang bagay na ito nang maigi at pinayuhan siyang umuwi at magpahinga. Maya-maya sa hapong iyon, bumisita si Thug sa bahay ni Anna para sunduin siya para sa kanilang hapunan sa Italian restaurant kasama si Daisy. Dahil maaga pa, iminungkahi ni Anna na gumugol sila ng ilang matalik na oras na magkasama bago umalis. Pagkatapos, naghanda na sila at dumiretso sa restaurant. Pagdating sa restaurant, umorder sina Thug at Anna ng tubig habang hinihintay si Daisy. Isang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin dumarating si Daisy, dahilan upang lalong madismaya si Thug. Biglang lumapit ang waiter sa table nila, pinapaalis na sila dahil matagal na silang nakaupo ngunit hindi pa rin nag-o-order. Nang maramdaman ni Anna ang tensyon, mabilis niyang hinikayat si Thug na umalis upang maiwasan ang anumang gulo. Kinaumagahan, mahimbing pa ring natutulog si Thug nang magising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto. Nang tingnan niya, nalaman niyang si Daisy iyon. Dahil dito, nagtanong agad si Thug kung bakit hindi sumipot si Daisy sa restaurant noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Daisy na abala siya sa paglipat mula sa kanyang lumang apartment na hindi na naaangkop na tirahan. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa mahalagang bagay na nagudyok kay Thug na imbitahan siya sa hapunan. Nagpa siya si Thug na huwag ibunyag ang kanyang karamdaman. Sa halip, sinabi niya kay Daisy na gusto lang niyang makasama ang pamilya. Ginawa niya ang desisyong ito upang maiwasang madagdagan ang kanyang mga alalahanin, alam na katatapos lang niyang danasin ang stress ng paglipat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam si Daisy na binanggit na mayroon pa siyang gagawin sa kanyang bagong apartment. Maya-maya sa hapon, bumisita si Thug sa bagong apartment ni Daisy na nagbabalak tumulong sa pag-unpack. Gayunpaman, sa pagdating, natuklasan niya na si Daisy at ang kanyang anak ay tapos na sa pag-aayos ng lahat. Nang walang magawa, ginugol ni Thug ang oras sa pakikipag-chat sa kanyang apo. Nang gabing iyon, habang natutulog si Thug, muling sumakit ng paulit-ulit ang kanyang ulo. Ang sakit ay napakatindi na nag-iwan sa kanya ng matinding kakulangan sa ginhawa. Nagpupumilit na tiisin ito, napadpad si Thug sa banyo. Habang naroon, bumalik ang kanyang alaala sa babaeng kulot ang buhok na hindi niya nailigtas dahil sa $20,000 na ransom money. Determinado, nagpa siya si Thug na bisitahin si Charlie upang umutang sa kanya. Pagdating sa punong tanggapan, agad na ipinaliwanag ni Thug ang kanyang kahilingan kay Charlie. Humihingi siya ng utang na $20,000 at nag-alok na bawasan ng kanyang sweldo para mabayaran ang utang. Gayunpaman, tumugon si Charlie na hindi natatanggap ng sweldo si Thug dahil nag-recruit si Kyle ng mas bata, mas may kakayahang kanang kamay. Nagulat at nabigo si Thug, na pagtanto na siya ay inalis sa kanyang trabaho. Galit na galit, kinwestiyon ni Thug kung wala bang kabuluhan ang kanyang 3 dekada ng katapatan at sakripisyo. Ipinaliwanag ni Charlie na nakikiramay siya sa pagtanda ni Thug at naniniwala siyang oras na para sa kanya na magretiro at gugulin ang kanyang natitirang mga araw sa bahay. Habang lumalala ang tensyon, nagsalita si Kyle at inutusan si Thug na umalis sa punong tanggapan, na nagpahayag na hindi na siya kailangan. Nang gagalaiti sa galit, nagtungo si Thug sa exit. Doon, nakatagpo niya ang bagong kanang kamay ni Charlie, na nagbukas ng pinto para sa kanya. Nagkataon na napansin ni Thug ang isang spider tattoo sa leeg ng lalaki at agad na naalala na ang mga naunang umatake sa kanya ay inutusan ng isang taong may parehong tattoo. Dahil sa galit, bumalik si Thug sa silid, hinarap sina Charlie at Kyle na may hawak na baril. Sa sandaling iyon, inakusahan sila ni Thug na nag-orkestra ng pag-atake upang iligpit siya. Sa kanyang galit, binaril ni Thug si Kyle, nagbanta na papatayin siya, at pinilit si Charlie na buksan ang safe at ibigay ang lahat ng pera sa loob. Naiwan na walang pagpipilian, sumunod si Charlie, na ibinigay ang halos $2 milyong. Matapos masecure ang pera, inutusan ni Thug si Charlie na maupo bago din siya binaril. Nakipagkita si Thug sa kanyang abogado, isang malapit na kaibigan. Ipinagkatiwala niya sa abogado ang bahagi ng pera, na nagsasabi sa kanya na bumili ng bahay para kay Daisy at bigyan siya ng suportang pinansyal para sa mga darating na taon. Hindi lamang iyon, partikular na hiniling ni Thug na huwag ipaalam kay Daisy na sa kanya nang galing ang pera. Pagkatapos, pumunta si Thug sa bahay ni Anna.
Pagdating, nakita ni Thug si Ana na nakahiga at walang malay sa banyo dahil sa labis na dosis ng mga ipinagbabawal na sangkap. Mabilis na kumilos, binuhat siya ni Thug at inilipat sa kama. Sa sandaling iyon, humingi siya ng paumanhin, na naramdaman na malamang na ito na ang kanilang huling pagkikita. Bilang pasasalamat sa kanilang oras na magkasama, nag-iwan sa kanya ng pera si Thug bago umalis. Si Ana, natulala pa rin, ay nananatiling tahimik. Kasunod, pumunta si Thug sa brothel ni Alex para tubusin ang babaeng kulot ang buhok. Pagdating, iniabot ni Thug ang $30,000 at hiniling na ibigay sa kanya ang babae. Gayunpaman, tumanggi si Alex, na nag-udyok kay Thug na tanungin kung bakit, lalo na't ang halagang inaalok niya ay lampas sa karaniwang $20,000 na ransom money. Kalmado, ipinaliwanag ni Alex na ang issue ay hindi ang pera. Inakay ni Alex si Thug sa silid ng babae at ibinunyag na siya ay pumanaw na. Nang walang pagsisisi, ipinaliwanag ni Alex na ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng isang kliyente na masyadong marahas. Dahil sa galit, itinutok ni Thug ang kanyang baril kay Alex at hiniling na agad na palayain ang lahat ng babae sa brothel, kundi ay papatayin niya siya. Sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Alex na lumapit para makialam, ngunit nagbanta si Thug na babarilin siya kapag lumapit siya. Napagtanto ang tumitinding tensyon, inutusan ni Alex ang kanyang mga tauhan na umalis sa silid. Si Thug ay sumigaw para sa lahat ng kababaihan sa brothel, na ipinapalam sa kanila na sila ay malaya na. Unti-unting umalis sa lugar ang mga babae, biktima ng trafficking ni Alex. Nang malapit nang umalis ang huling babae, binalaan niya si Thug na ang isa sa mga tauhan ni Alex ay naghahandang barilin siya. Mabilis na kumilos, lumingon si Thug at unang binaril ang lalaki. Sa kaguluhan, sinamantala ni Alex ang pagkakataon na salakayin si Thug, sinaksak siya ng maraming beses at iniwan siyang malubhang sugatan. Nang malapit na siyang tapusin ni Alex, isang tunog ng baril ang narinig. Binaril ng babae si Alex, na nagligtas kay Thug. Sa kabila ng kanyang kritikal na pinsala, hinimok ni Thug ang babae na umalis kaagad bago dumating ang iba pang mga tauhan ni Alex. Siya ay sumunod at tumakas sa brothel. Makalipas ang 30 minuto, nakabalik si Thug sa kanyang inuupahang silid, halos wala ng buhay. Tahimik na nakaupo sa kanyang silid, sinasalamin ni Thug ang kanyang buhay, alam niyang malapit na ang wakas. Sa kabila ng sakit at ang kanyang nalalapit na kamatayan, nakakaramdam siya ng kaginhawahan at kasiyahan dahil sa nagawa niyang mabuti sa kanyang mga huling sandali. Sa huling eksena, naghihingalo si Thug hanggang sa kanyang huling hininga. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.